Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang hindi pa nalalaman ng mga tao. Kaya mula sa kabayanihang ipinamalas ng isang giraffe kontra sa dalawang mabangis na leon, hanggang sa leon na si Makumi na 3 taon na nabuhay sa sakit at pagkakagapos, ay pag-usapan natin ang 10 pinakakamanghamanghang kwento ng mga hayop na naaligtas sa imposible. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10, Giraffe kontra Mandirigma. Sa kalagitnaan ng malawak na kapatagan ng Afrika, isang hindi malilimutang laban ang naganap sa pagitan ng isang matangkad na giraffe at 2 gutom na leon. Akala ng marami ay wala ng pag-asa ang giraffe, ngunit nagpakita ito ng lakas at determinasyon na bihira sa kanyang uri. Nang kumapit ang isa sa mga leon sa kanyang leeg, mabilis itong tumugon. Isang malakas na sipa ang tumiretso sa dibdib ng mandirigmang leon, dahilan para ito'y tumilapon sa ere. Ang tagpong ito ay nagpapatunay na kahit gaano pa kahinahon ang isang hayop, hindi nito hahayaang madaliin ng panganib ang kanyang buhay. Sa wakas, umatras ang mga leon at lumisan, habang ang giraffe ay navaligtas na walang kahit anong sugat. Isang paalala ito na sa kagubatan, ang tapang ay maaaring manggaling sa hindi mo inaasahan, at ang lakas ay hindi lang nasusukat sa pangil o bilis, kundi pati na rin sa tiyaga at paninindigan. Number 9. Prosthetic na pag-asa. Sa gitna ng makakapal na gubat ng Cambodia, isang batang elepante na si Chia ang naging sentro ng isang kwento ng himala at teknolohiya. Matapos siyang masugatan ng isang trap na bitag ng mga iligal na mga ngaso, halos mawala na siya ng pag-asa. Ngunit sa tulong ng Cambodian School of Prosthetics, nabigyan siya ng bagong pag-asa. Isang prosthetic leg na ginawang posible ang muli niyang paglalakad. Habang lumalaki si Chia, paulit-ulit siyang binibigyan ng bagong sukat ng kanyang prosthetic. Bawat isa'y atunay ng pagunlad niya sa gitna ng limitasyon. Hindi man na siya muling makakabalik sa kagubatan, siya ngayon ay naninirahan sa isang ligtas na sanktuaryo. Dito, pinapakita niyang ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala sa mga hayop na lumalaban. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa mga tagapangalaga ng hayop, kundi sa ating lahat na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Number 8. Bayaning Kambing. Sa isang liblib na nayon sa China, isang batang kambing ang isinilang na may 2 binti lamang, parehong nasa harapan. Sa halip na tanggapin ang kanyang kapansanan, ipinakita ng kambing na ito ang di matatawarang determinasyon. Sa loob lamang ng 1 linggo, natutunan niyang maglakad gamit ang kanyang 2 harapang paa. Habang ang karamihan ay umaasa sa awa, siya ay naging inspirasyon ng buong baryo. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng hayop na nabuhay. Ito ay kwento ng pagbangon sa gitna ng pisikal na limitasyon. Tinawag siya ng mga residente bilang strong-willed goat, isang titulong sumasalamin sa kanyang katapangan. Habang siya'y patuloy na namumuhay, mas lalong lumalalim ang aral na dala niya. Ang tunay na lakas ay nasa loob, hindi sa anyo ng katawan, kundi sa tibay ng kalooban. Number 7. Himalang Aso. Si Daniel, isang beagle mix mula sa Florence, Alabama, ay dapat sanang kabilang sa mga asong isa sa ilalim sa gas chamber, isang pamamaraang malupit para sa euthanasia. Ngunit sa halip na sumuko sa kanyang kapalaran, lumaban si Daniel sa katahimikan, sa hindi maipaliwanag na paraan. Nang kaligtas siya sa nakamamatay na usok, habang ang ibang aso ay hindi na nagising. Ayon sa mga eksperto, maaaring dahil sa malamig niyang pondisyon ng katawan, ay bumagal ang kanyang paghinga, kaya't hindi niya nasinghot ang sapat na lason para siya'y mamatay. Nang buksan ang chamber, nakita siyang buhay, at hindi lang basta buhay, kundi masigla at nakataas ang buntot. Siya ngayon ay may bagong tahanan at naging simbolo ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Ang kwento ni Daniel ay nagpapaalala sa atin
na may mga bagay sa mundo na kahit siyensya ay hindi kayang ipaliwanag. Minsan, himala lang talaga. Number 6. Tapat na aso. Habang nilalabanan ng mga atleta ang kalikasan sa Adventure Racing World Championship sa kagubatan ng Ecuador, isang putikang ligaw na aso ang hindi inaasahang naging bahagi ng laban. Nang bigyan siya ng meatball ng isang miyembro ng Swedish team, si Arthur, ang aso, ay hindi na bumitaw. Sa kabila ng sugat at pagod, sinundan niya ang grupo sa bawat hakbang, sa putik, sa ilog, at maging sa kabundukan. Hindi siya iniwan ng team. Sa halip, isinama siya hanggang dulo ng karera at dinala pa sa Sweden para sa gamutan at bagong buhay. Si Arthur ay hindi lamang isang aso, isa siyang paalala na minsan ang pag-ibig at tiwala ay nabubuo sa gitna ng panganib. Sa bawat yapak niya sa gubat, dala niya ang mensahe ng katapatan, tibay ng loob at pagkakaibigang lampas sa lahi. Number 5. Ina laban sa ahas. Sa gitna ng katahimikan ng likod bahay, isang ina na rabbit ang naging bayani. Nang sumalakay ang isang ahas sa kanyang mga baby bunnies, walang takot siyang sumugod. Nakapulupot na ang ahas sa isa sa mga anak niya, pero mabilis niyang sinipa ito gamit ang kanyang malalakas na hind legs. Hindi niya hinayaang makalapit muli ang mandaragit. Pinursigin niya ito hanggang sa tuluyang mapalayas. Ang tagpong ito ay isang paalala na kahit ang pinakamaliit na nilalang, kapag pinrotektahan ang kanyang minamahal, ay nagiging isang matinding puwersa. Sa mundo ng hayop, ang pag-ibig ng ina ay tunay na walang kapantay. At sa kwentong ito, naging panangga ito laban sa kamatayan mismo. Number 4. Kabayong zebra. Sa mga kapatagan ng Afrika, karaniwan nang makakita ng lions na nangahabol ng kanilang pagkain. Pero hindi sa pagkakataong ito, isang batang zebra ang pinuntirya ng isang gutom na leon at tila wala na itong kawala. Ngunit bago pa man maisakatuparan ang madugong pangyayari, isang mas matandang zebra mula sa kawan ang biglang sumugod walang pag-aalinlangan. Sa isang malakas at eksaktong sipa, tinamaan ng zebra ang leon sa mukha, isang suntok ng kalikasan na pumigil sa inaasahang trahedya. Nalito at nasaktan ng leon habang mabilis na nakatakas ang batang zebra. Minsan, akala natin ang hayop ay walang konsepto ng sakripisyo. Pero sa eksenang ito, kitang-kita ang katapatan at proteksyon na kaya nilang ibigay sa isa't isa. Number 3. Himala ni Lucky. Sa gitna ng kadiliman ng isang malagim na insidente sa Australia, kung saan higit sa 10 wombats ang pinatay ng mga lasing na lalaki, isang maliit na pag-asa ang sumilay, isang baby wombat na kalaunay tinawag na Lucky. Habang ang iba ay nawalan ng buhay, si Lucky ay natagpo ang buhay at nanginginig. Ngunit buo ang katawan. Inuha siya ng mga wildlife experts at dinala sa isang ligtas na lugar para sa matagal na gamutan. Sa loob ng 1 taon, dahan-dahan siyang bumalik sa lakas. Patunay na kahit sa gitna ng karahasan, may mga kwentong muling nabubuhay. Si Lucky ay naging simbolo ng panibagong simula, isang hayop na nilabanan ang pangyayaring dapat sanay nagwakasa sa kanya. Number 2. Elepanteng mandirigma. Habang umiinom ang isang inang elepante sa isang tila payapang ilog, bigla na lamang sumalakay ang isang mabangis na buwaya at kinagat ang kanyang trunk. Sa unang tingin, akala mo'y tapos na ang laban. Pero ang elepanteng ito ay hindi basta-basta sumusuko. Sa halip, ginamit niya ang buong lakas ng kanyang katawan para hilahin ang buwaya mula sa tubig. Sabay isang matinding stomp na nagpabitaw sa mandaragit. Duguan man at sugatan, pinatunayan ng inang elepanteng ito na ang lakas ng isang ina ay walang kapantay. Lalo na kapag ang kanyang anak ay nakatingin at nangangailangan ng proteksyon. Hindi lamang ito kwento ng kaligtasan,
kundi isang patunay ng tapang, talino, at matinding pagmamahal na kayang lampasan kahit ang pinakadelikadong sitwasyon sa kagubatan. Number 1. Laban ni Makumi. 3 taon. Ganoon katagal tiniis ng isang leyon na si Makumi ang pagkatatali ng isang matalim na snare sa kanyang leeg. Sa kabila ng matinding sugat, impeksyon at kahirapan sa paggalaw, hindi siya iniwan ng kanyang pride. Sa halip, pinakain nila siya at pinrotektahan, isang bihirang kilos ng malasakit sa loob ng mabangis na kalikasan. Nang dumating ang rescue team noong 2019, agad siyang tinulungan at inalisan ng bitag. Sa paglipas ng panahon, bumuti ang kanyang kalagayan at muli ring tumubo ang kanyang nawasak na mane. Ang kwento ni Makumi ay hindi lang kwento ng hayop na nabuhay. Ito ay kwento ng kapatiran, pagtitiis at pagbabalik mula sa kawalan.